Magandang umaga mga bata! Magandang buhay! May ikukwento ako sa inyo mga bata. Ako pala si Teacher Amalia Guerrero. Ang ating kwento ngayon ay tungkol sa dakilang manglilikha. Unang araw ng paglikha ng Diyos, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Nang magsimulang kumilos ang Espiritu ng Diyos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Nagkaroon nga. Pinag-iwalay ng Diyos ang dilim at liwanag, at ang dilim ay tinawag niyang gabi at ang liwanag ay tinawag niyang araw. At ito ay mababasa natin sa Genesis chapter 1 verse 1, ang unang araw ng paglikha ng Diyos. Sa ikalawang araw ng paglikha ng manlilikha, sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito ay magkahiwalay. At ito nga ay nangyari. Langit ang tinawag nito sa kalawakan. Yan ang pangalawang araw na mababasa natin sa Genesis chapter 1 verse 6 to 7. May tatlong langit. Ang unang langit ay makikita natin doon na kung saan ang mga lobo ay lumilipad at ang mga eroplano at maging ang mga ibon. At ang ikalawang langit, makikita natin doon ang mga buwan, bituin at ang araw. At ang ikatlong langit, ito ang trono ng Diyos, na kung saan naroon ang Diyos at siya ay nakaupo sa trono. At ang kanyang anak na si Jesus ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Ikatlong araw ng paglikha ng Diyos, sinabi ng Diyos, magsama-sama ang tubig sa isang dako. Ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ang nagsama-samang tubig tinawag ng Diyos na dagat. At ang bahagi na natuyo ay tinawag niyang lupa. At ang lupa, sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng mga uri ng halaman na sumisibol. At magkaroon din ng mga puno na lumalaki at namumunga. Alam niyo ba mga bata, kung ano ang pagkakaiba ng halaman at mga puno? Alam ba ninyo mga bata, ang awit sa bahay kubo? Awitin natin ang bahay kubo. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Ang kamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, saka mayroon pa labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng linga. Ayan ang mga halaman na sumibol sa lupa. At ang mga puno ay ang mga mangga, santol, bayabas, mga avocado at mga niyog, yung mga buko na iniinom natin. At ang mga puno na yan ay ginagawa nating bahay.
Yan ang pangatlong nilikha ng Diyos. Naintindihan ba mga bata? Kaapat na araw ng paglikha. Sabi ng Diyos, magkaroon ng malalaking mga tanglaw sa langit. Ano ba ang mga malalaking tanglaw sa langit na makikita natin sa gabi, mga bata? Tama, ang makikita natin na tanglaw sa langit tuwing gabi ay ang buwan. Ano naman ang mga tanglaw sa langit na makikita natin tuwing umaga? Tama mga bata, ang araw. Ang araw ay nilikha ng Diyos na malaking tanglaw na tumatanglaw sa atin tuwing umaga. Sumisikat ang mga araw. Kapag tayo ay naarawan, tayo ay lumalaki at ang mga halaman tumutubo. Maging tayo sa umaga kapag nagpapaaraw, gumaganda ang ating mga kutis at nasisip-sip natin, naa-adapt natin sa ating katawan ang bitamina ng araw. At alam nyo rin ba mga bata, kung ano ang nakikita natin sa gabi na bukod sa buwan na tumatanglaw tuwing gabi? Tama, ang mga bituin sa langit ay mga nilikha ng Diyos na tumatanglaw sa atin tuwing gabi. Ang saya, di ba mga bata, kapag nakikita natin ang mga bituin sa langit na kumikislap-kislap. Yan ang ikaapat na araw ng paglikha ng Diyos. At mababasa natin yan sa Genesis chapter 1, verse 14 hanggang 15. Diba, mga bata, napakasaya ng nilikha ng Diyos. Pinagmasdan niya ito at siya ay nasiyahan. Kayo din ba? Masaya din ba kayo na nilikha ng Diyos ang malalaking tanglaw sa langit? Ikalimang araw ng paglikha ng Diyos. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa kalawakan ng mga ibon na lumilipad. At magkaroon din ng mga isda sa karagatan. Pinagpala ng Diyos ang mga ito at sinabi niya sa mga ibon, magpakarami kayo at punuin ninyo ang daigdig. Ganun din ang mga isda. Sinabi ng Diyos, magpakarami kayo at punuin nyo ang lahat ng karagatan. Kaya hanggang ngayon, mga bata, maraming isda ang nahuhuli ng mga mangingisda para kumain tayo. Ganon din ang mga ibon sa langit, lumilipad sila kung saan nila gusto. Kung minsan sa Korea, malamig ang panahon, ang mga ibon nagpupunta sila sa ibang bansa tulad sa Pilipinas. Nais din nila na mainitan ang kanilang mga katawan. Diba? Wala silang passport. Pero nakakarating sila sa iba-ibang bansa. Kaya napakapalad ng mga ibon. Nakakalipad sila kahit saan nila gustong pumunta. Diba? Ang saya mga bata, ang galing ng Diyos na lumikha sa kanila. Hanggang ngayon, may mga isda pa rin na nahuhuli sa dagat. Ang mga mangingisda upang ating makain. Kaya't napakabuti ng Diyos. Yan ang ikalimang araw ng paglikha ng Diyos na mababasa natin sa Genesis chapter 1, verse 20 hanggang 21. Ika-anim na araw ng paglikha ng Diyos. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng mga hayop. Malalaki, maliliit, maamo, mababait, at kumagapang.
Alam ba natin, mga bata, kung anong mga hayop ang nilikha ng Diyos? Gusto niyo mang malaman kung anong mga hayop ang nilikha ng Diyos? Nakapunta na ba kayo sa Manila Zoo? Diba sa Manila Zoo, anong mga hayop ang inyong makikita na malalaki at maliliit, mga gumagapang, maamo at maiilap? Makikita natin doon ang mga tigre, ang mga lion, mga unggoy, mga hippopotamus, elepante, giraffe, mga usa, at mga pawikan, mga pagong. Makikita natin ay iba't ibang uri ng mga hayop na nilikha ng Diyos sa Manila Zoo. At alam niyo ba, mga bata, hindi lang hayop ang nilikha ng Diyos sa ika-6 na araw. Lumikha ang Diyos ng tao, lalaki at babae. Nilikha ng Diyos ang tao na kawangit niya. At ito ay kanyang iningahan at nagkaroon ng buhay. At binigyan ng Diyos ng kapangyarihan ang mga tao na mamahala sa lahat ng mga nilikha ng Diyos. Nilagay niya ito sa Garden of Eden at ang tao ay nabuhay sa Garden of Eden na masaya. Nandoon ang lahat ng uri ng mga nilikha ng Diyos, ang mga halaman, mga puno, mga isda na makikita nila at may mga tubig sa Garden of Eden. Kaya napakaganda ng mga nilikha ng Diyos, kaya napakadakila ng manlilikha. Kaya dapat natin siyang pasalamatan, purihin, dakilain, dahil napakabuti ng Diyos. Siya ang lumikha sa lahat ng bagay na mayroon tayo dito sa daigdig. Kaya purihin at dakilain natin ang Diyos. Nilikha niya tayo upang siya ay ating sambahin, purihin at dakilain. Magpasalamat tayo sa lahat ng bagay kung ano ang mayroon tayo ngayon. Kaya salamat mga bata sa pakikinig ng kwento ko. Salamat sa inyo, naway natuto kayo at marami kayong nalaman sa aking kinuwento. Salamat mga bata, bye-bye! God bless you sa inyong lahat! Hello mga bata! Hindi pa tayo tapos. Alam ba ninyo kung ano ang ginawa ng Diyos sa ika-7 araw? Ang Diyos ay nagpahinga. Pinagmasdan niya ang lahat ng kanyang mga ginawa. Ginawa ng Diyos na banal ang ika-7 araw at nilaan niya ito para sa Kanya, upang siya ay pasalamatan, purihin, dakilain, at sambahin. Kaya mga bata, huwag nating kalilimutan magpasalamat sa Diyos sa lahat ng Kanyang mga nilikha at sa ating mga hininga na ibinigay ng Diyos. Ito'y kaloob ng Diyos, libre at walang bayad. Kaya ingatan natin ang ating buhay. Kaya salamat mga bata. Sa ika-7 araw, magpahinga din tayo. Magtrabaho tayo ng 6 na araw. At sa ika-7 araw, magpahinga tayo upang sambahin at pasalamatan natin ang Diyos na manlilikha. Salamat mga bata. God bless you.